Hi guys, this is Joe King and welcome back to my channel. At sa hindi pa po nakaka-follow sa aking Facebook page, don't forget to follow my page, Jaworski Vlog, para lagi kang updated sa mga newest vlog ko. At itong video na to is wala akong maisip na content and I just wanna share with you guys yung mga paalala lang, mga reminders sa mga uuwi ng Pinas kasi pansin ko lang madami dito sa Hungary na uuwi ng Pinas and meron lang akong mga reminders sa mga gusto lang naman. Kasi ito, based on my experience, no? Sa una, sa pagbubook nyo ng ticket, so pwede kayo mag-book sa booking.com at pumili kayo, pas piliin nyo guys yung Turkish Airlines. Kasi Turkish Airlines is 30 kg yung kanya check-in baggage at meron siyang 8 kilo na cabin bag. At medyo mura ngayon guys sa mga magbubook ng ticket ngayon is medyo mura yung ticket ngayon kasi hindi siya seasonal. And then meron din naman, pwede naman kayo mag-book sa kiwi.com. At kasi doon ako nag-book sa kiwi.com tapos i-transfer kayo sa gate-to-gate na application. So which is para siyang booking.com lang din. And then yun, sa kiwi.com ako nag-book. Pero yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko, yung mga kakilala ko is nag-book din naman sa booking.com. So it's up to you kung ano yung gagamitin mo. And ako naman Qatar Airways kasi hindi ko talaga, ito yung mga bagay na pinagsisihan ko. Ako kasi guys, ang nabuong airplane is Qatar Airways, which is dapat Turkish Airlines yung pinili ko kasi sa Qatar Airways is 25 kilo lang yung aking check-in baggage, pero tapos yung aking cabin bag is 7 ba? 6 kilo lang ata yun. Dapat 6 kilo. So madami ako hindi nadala. Tapos guys, pag nakapag-book na kayo ng ticket, i-prepare nyo na yung mga documents na dapat yung dalhin, which is ang pinaka-importante yung passport and residence card. And kailangan nyo din mag-download ng egov.ph, yung e-travel. Doon kayo mag-create ng e-travel prior 2 days before the flight. And sa e-travel naman, madadownload nyo yung egov.ph is sa App Store or sa Apple Store, no? Pwede nyo siya i-download doon. Then, mag-sign up lang kayo dun guys. And kailangan doon yung passport nyo. At face recognition, tapos mga details na kailangan yung fill upan. And then, screenshot nyo yun, yung QR code. Then yun, papakita nyo lang yun pag hiningan kayo dito sa Budapest Airport or sa Philippines, sa naiya na ata yun hinihingi. Kasi ako nung pag-uwi ko, hindi na ako hiningan nun. Ewan ko lang ngayon kung hihingan pa and hindi ko alam yung rules na ngayon. Kasi nung umuwi ako is April 2024 and ngayon nagbago na siguro. Basta gumawa lang kayo ng e-travel. Yun lang ang kailangan guys, e-travel, passport and residence card. Syempre yung ticket nyo. Napaka-importante ng mga bagay yung idol, kaya huwag nyo kakalimutan. And of course, sa pagbalik nyo ng Budapest, ang kailangan natin is yung passport pa din at yung residence card natin. And then, e-travel, kailangan nyo din yun ng e-travel and OEC, yung balikbayan. Balik manggagawa yung OEC natin. Yung OEC natin is makukuha nyo siya sa Google. I-search nyo lang balik manggagawa. Tapos dadaling kayo dun sa, para siyang nasa payos na siguro mga idolo. Parang yun lang dun siya, balik manggagawa. Parang i-update nyo lang yung documents nyo. Wag nyo guys kakalimutan yung e-travel nyo na fill upan from Philippines to Budapest naman siya. Bali dalawa yung mangyayaring e-travel nyo from Budapest to Philippines. Tapos gagawa din kayo ng e-travel nyo from Philippines to Budapest. Wag nyo kakalimutan guys pag aalis kayo ng Pinas yung e-travel nyo. Kasi ako nasa immigration na ako. Wala akong e-travel. And ang ginawa ng immigration personnel is hiningi sa akin. Sabi ko, wala akong napila pa ng e-travel. Kaya sabi ng immigration, balik ka muna sir dun sa likod. Tapos gumawa ka muna ng e-travel. Tapos yun, bumalik ako sa likod. Tapos yun, gumawa ako, nag-fill up ako sa online sa application dun sa egov.ph sa e-travel. Tapos nag-fill up ulit ako doon. In-update ko lang siya. Nilagay ko lang dun yung date. Tapos yung flight details ko. Yung pangalan ng airlines. Tapos nilagay ko dun yung yun, yung name ng airlines ko, tapos yung mga details ko lang. Tapos meron din yung mga survey just like na health declaration.
andun din siya guys. Ino-no-no nyo lang naman siya. Siyempre, no. Pag niyas mo yun, baka ma-hold ka pa. And ayan guys, yun yung mga paalala. And meron pa ako isang paalala guys, sa mga gusto lang naman. And wag nyo i-open sa mga Yetel user dyan. Wag nyo i-open yung Yetel SIM card nyo pag wala kayo sa Budapest or wala kayo dito sa Europe, sa Hungary, I mean. Kasi ako guys, inopen ko yung Yetel app ko sa Qatar, tapos inopen ko din sa Philippines, ginamit ko yung data. And yun, pagbalik ko dito sa Hungary, nagbayad ako ng 25,000 foreign kasi hindi ko magamit siya guys. Inopen ko siya dito sa Hungary nung pagkadating ko, pero sobrang bagal, hindi ako makapag-Facebook. Tapos pag naggagamit ako ng Messenger, napakabagal ng data, napakabagal ng service. Tapos hindi ako makakita ng pictures. And yun, pumunta ako sa Yetel. And pagdating ko sa Yetel, ang sabi sa akin ng Yetel personnel is, ginamit mo ba to sir sa foreign country? Sabi ko, yes sir. Ginamit ko sa Philippines yun. Kailangan ko daw magbayad ng 25,000 foreign. And yun guys, isa sa mga paalala kasi sa akin, hindi lang sa akin nangyari yun, sa mga kakilala ko din, sa mga tinanungan ko. Sa nagsabi din sa akin, nagtanong sa akin, Joe, may binayaran ka ba sa Yetel? Yun, nangyari din daw sa kanila yun. And yun lang guys, paalala ko lang sa inyo, pag papunta kayo ng Philippines at Yetel user kayo, just turn off and deactivate muna yung Yetel nyo. And para pagdating nyo dito is wala kayong bayaran na ganung kalaki. 25,000 po rin, siguro nasa 3,000 to 4,000 sa pesos yun. So sayang din, diba? And yun lang guys, if nagustuhan nyo tong video na to, just share. At para namang meron din naman tayong ma-share sa mga kapwa natin na hindi aware sa mga gantong bagay. And kung nagustuhan nyo naman, i-share nyo lang. And if you have more question, just comment down below sa ating comment section. And don't forget to like and comment and follow my page, Jaworski Vlog. Thank you very much for watching. Thank you very much guys sa mga solid na followers natin dyan guys. Meron na tayong 1,100 followers. And I'm so grateful na andyan kayo para ganahan ako sa pagbo-vlog. And gusto ko lang i-shout out yung mga kaibigan ko dyan, si Miss EJ Vlog, si Kuya Alvin, si Papa Dersh Vlog, yun, shout out sa inyo guys. At syempre, sa mga kaibigan ko dyan, maraming salamat sa pag-support nyo. Alam niyo na kung sino kayo. At sa mga kapwa ko vlogger, yun nga sinabi ko kanina. Thank you very much guys. And tuloy-tuloy lang tayo. And yun guys, thank you very much. Bye-bye.